Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Manila North Port at para sa latest sa sitwasyon dito, makakausap po natin Acting Port Manager, Ma'am Jen Rebong. Ma'am, please join me. Good morning. Good morning, Ivan. Ano hong latest natin sa mga stranded passengers? I understand meron ho dito yung mga stranded talaga, yung mga nakansilahan ng biyahe nitong nakaraang mga araw at yung mga maaga naman pumunta para sa biyahe nila. Go ahead. Opo. As of 6 a.m. po, Ivan, meron tayong 210 na stranded passengers and 109 ang advanced passengers. So, all in all, yung total niya is 319. Okay. Ano ho yung mga serbisyong ibinibigay natin sa ating mga pasahero? I understand, nagbibigay ho kayo ng libreng talugaw dito in the last couple of days. Opo. Yesterday, may binigay po, unang-una, nag-provide din po ang ating terminal operator ng breakfast. And then lunch naman po, nagbigay ang ating shipping lines. And then nung hapon po, si PPA naman po ang nagbigay ng hot meals or yung ating PPA lugaw. At yung nabanggit natin kanina, may binigay din po mga sleeping kits ang DSWD. Pero ma'am, yung facility natin, hindi naman siya meant to accommodate passengers ng ilang gabi or gawing tulugan. Ano? Paano natin, how are we coping? Siyempre po, ginamit natin yung sleeping kits na ibinigay po ng DSWD, and aside from that, meron din po naman ng natira si PPA. So, ina-accommodate po natin siya doon sa ating baggage area, yung pinakita ko po kanina. So, doon po sila na malagi nitong mga nakaraang gabi from November 19 po kasi yung... Okay. So, ang mahalagang tanong po ngayon ng mga pasahero, kailan sila makakabiyahe? Anong oras po kaya ililift yung no-sail order para maka-proceed na yung mga biyahe nila? Opo. As of 5 a.m. po na weather bulletin ni Pag-asa, lifted na po yung ating typhoon signal dito sa Manila. So, kasunod po niyan, automatically, ang PCG Sea Travel Advisory ay lifted na rin po. So, ang ating shipping lines, magko-coordinate na yan po sa ating terminal operator kung aling barko yung una nilang papadikitin. May announcement na ho ba as we speak? Wala pa po. Anong oras ho natin kaya ma-expect yan? Definitely within the day po yan. Within the day. So within the day, may mga makakapaglayag na po sa mga kababayan natin dito? Opo. Ayan. So, yung mga halimbawa ho, hindi na tumuloy. Nag-decide sila, wag na, ayoko nang tumuloy. Ano mangyayari sa mga tickets nila? Yun naman po, meron po silang choice na magpa-rebook or magpa-refund ng kanilang ticket sa atin pong shipping lines. Ma'am, hindi naman ho ito ang una at hindi rin ito ang huli na magkakaroon tayo ng mga passengers na masa-stranded. Moving forward, ano pa ho kaya yung pwede nating gawin to make it more convenient for passengers sakaling mangyari po ulit ito? Actually po, kung mapapansin niyo po, meron tayong priority area para sa ating mga pasahero. Yan po ay intended para sa ating mga senior citizen, mga buntis, mga bata, at mga PWDs. So, ang ating priority area po ay may capacity na 95. Ito po kasi yung concourse natin, ang capacity nito ay 250. So, may plano pong i-expand yung capacity ng mga natin? Sa ngayon po, wala pa po. Pero yun pong ating priority area po kasi ay air conditioning. Or mas mainam po siguro bago pumunta sa port, alamin muna kung magkakaroon ng cancellations. Kasi actually, automatic naman ho kasi pag may storm warning signal, nagkakansela tayo ng biyahe. Opo, at ang ating pong shipping lines ay parati naman po iyang nagbibigay ng abiso sa ating mga pasahero through text and doon din po sa kanilang social media account. Kaso lang po yung ibang mga pasahero natin, lalo na kung galing pa sila sa mga malalayong lugar, inaabutan na sila in the middle of their travel ng advisory ng ating shipping line. So, no choice na sila, kundi dumiretso na po dito sa Pantalan. So anyway, mga kapuso, yung mga may biyahe po mula dito sa Manila North Port, antabayanan po yung announcement mula sa port authorities at hindi po sa Philippine Coast Guard na pwede na maglayag ang inyong mga biyahe. Ma'am Jen, maraming salamat po sa ulitin. Nakausap po natin Ma'am Jen Rebong ng PPA.